Ang ating kwento ay magsisimula sa Seoul, South Korea. Makikita ang isang binatang naglalakad at nahihiya sa kanyang sarili bilang isang hunter. Bilang isang hunter, kailangan niyang ibuwis ang kanyang buhay, ginagawa niya ito na labag sa kanyang kalooban. Sa isang construction site sa Seoul ay makikita ang isang portal na bumukas. Pagdating ng binata sa site ay binati siya ng mga kapwa niya hunter. Tinanong siya ni Mr. Kim kung kumain na ba ito at sumagot ng pasasalamat sa kanyang pag-aalala. Nagtanong ang isang lalaki kung isa bang malakas na hunter ang binata dahil kilala siya ng lahat at sumagot naman si Mr. Kim na kabaliktaran ang kanyang sinabi. Siya ang world weakest hunter. Pinaliwanag ni Mr. Kim sa lalaki na palagi itong nagtatamo ng pinsala kahit na sa mga mababang o ranked dungeon. Narinig ito ng binata habang papaalis. Nagpunta ang binata sa tindahan ng kape para bumili ngunit naubusan na ito. Naisip ng binata na napakamalas niya sa lahat ng bagay. Humingi ng paumanhin ang tindero at sumagot naman ito na okay lang at naglakad paalis. Nagulat si Jinwoo nang may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Ito si Juhee. Tinanong ni Jinwoo kung sasama ba ito sa raid at sumagot naman ang babae ng yes of course. Nagtanong naman ang babae kung anong nangyari sa mukha nito at sinabing dapat na mag-ingat siya palagi. Nagulat ang dalaga sa sinabi ng ating bida na naospital siya. Nahihiya niyang sinabi na kahit i-rank dungeon lang ay nagtamo siya ng pinsala. Ang ibang hunter na sumama ay hindi nagsama ng healer, kaya hindi rin nagsama ang ating bida. Sinabi ni Juhee na wag siyang maging masyadong kampante at palaging magsama ng healer. Sinabi ng ating bida na kasalanan niya yon dahil napakahina niya at alam naman iyon ng dalaga. Makikita sa mata ni Juhee ang awa sa ating bida. Tumayo si Jinwoo at inaya na si Juhee dahil magsisimula na ang raid. Sinabi ni Mr. Song na makinig ang lahat, sinabi niya na siya ang magiging in charge sa magaganap na raid at tinanong sila kung sumasangayon ba sila sa kanya. Si Mr. Song ang may pinakamataas na rank sa team at ang lahat ay sumang-ayon. Ang lahat ay hindi tumutol sa sinabi ni Mr. Song. Masaya naman ang ating bida sa kanyang narinig. Makikitang naghahanda na ang lahat para pumasok sa dungeon. Sinabihan ni Mr. Kim si Jinwoo na manatili lamang sa kanilang likuran, natawa ang binata at sumagot ng okay. Matapang na pumasok si Jinwoo sa dungeon at sinabi sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Makikita ang asul na liwanag patungo sa portal. Nagsimula na din pumasok ang ibang hunter. Sinabi ng tindero na naawa siya kay Jinwoo dahil hindi niya ito nabigyan ng kape. Tinanong ng lalaki ang tindero kung anong rank ng dungeon na ito, sumagot naman na isa itong D-rank dungeon. Sa loob ng dungeon makikitang pinapagaling ni Juhee si Jinwoo at tinanong ang binata kung bakit niya gustong maging hunter. Humingi ng sorry si Jinwoo kay Juhee at sumagot naman ito nang hindi niya kailangan ng paumanhin at nag-aalala lamang siya. Nakikita ni Juhee si Mr. Song at Mr. Kim na nakikipaglaban sa mga monster. Makikita din ang ibang hunter na nakikipaglaban gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Nakahinga ng maluwag si Juhee dahil tapos na ang raid. Patuloy na pinapagaling ni Juhee ang mga sugat ni Jinwoo. Napalingon naman si Jinwoo sa mga hunter na nag-uusap. Napag-usapan ng mga hunter na madali lang ang dungeon at natapos nila ito ng walang kahirap-hirap. Napapaisip naman si Jinwoo sa mga nangyayari. Bigla siyang tinanong ni Juhee kung ano ba ang dahilan kung bakit ayaw niyang mag-quit bilang isang hunter. Tumawa lamang si Jinwoo at sinabing masaya siya sa pagiging hunter. Hindi masabi ng ating bida ang tunay na dahilan dahil nahiya siya. Sinigawan ni Juhee si Jinwoo na wag tumawa dahil bubuka ang kanyang sugat. Makikita ang mga hunter na nagtitipon. Ipinaliwanag ni Mr. Song na makakakuha sila ng Essence Stone kapag nakapatay sila ng Beast Monster. Ang C-rank Magic Beast ay nagbibigay ng Essence Stone na 10 milyon ang halaga, subalit ang mga low-rank hunter tulad ni Jinwoo ay hindi kayang talunin ang mga ito. Hawak ni Jinwoo ang isang kapirasong Essence Stone. Hindi makapaniwala si Jinwoo na isinasakripisyo niya ang kanyang buhay para lamang sa maliit na Essence Stone. Biglang nagsalita ang isang hunter na meron siyang natuklasan na bagong lagusan. Nagtungo ang lahat ng hunter sa harap ng lagusan. Hindi makapaniwala si Mr. Song na totoo pala ang kwento tungkol sa Double Dungeon. Gumawa ng Magic Fireball si Mr. Song at itinira ito papunta sa loob ng lagusan. Biglang lumiwanag ang loob ng lagusan dahil sa apoy. Tinipon ni Mr. Song ang lahat ng hunter at pinaliwanag na hindi magsasara ang gate kung hindi nila matatalo ang dungeon boss.
Dapat muna nila itong i-report sa asosasyon at hintayin ang kanilang desisyon. Napaisip naman ang ibang hunter sa sinabi ni Mr. Song. Maaring maunahan sila ng mga ibang hunter at liliit ang kanilang kikitain, kaya nagdesisyon si Mr. Song na magpatuloy at labanan ang boss. Lubha itong mapanganib kaya magbobotohan sila kung sila'y magpapatuloy pa at kung ano ang resulta ng botohan ay susunod sila. Sumang-ayon naman ang mga hunter sa magaganap na botohan. Si Juhi ay humingi ng sorry dahil ayaw na niya magpatuloy. Sinabi ni Mr. Song na tabla ang resulta ng botohan at tanging si Jinwoo na lang ang hindi bumoto. Tinanong ni Mr. Song kung ano ang desisyon ni Jinwoo. Naisip ni Jinwoo ang pag-aaral ng kanyang kapatid sa kolehiyo at kanyang ina na mayroong sakit sa ospital. Para sa kanyang pamilya matapang na sumagot si Jinwoo na gusto niyang magpatuloy, nag-uusap at naglalakad ang mga hunter sa loob ng dungeon. Makikitang humihingi ng paumanhin si Jinwoo kay Juhi. Nagtanong naman si Juhi kung bakit ito nagsosorry sa kanya dahil sa boto ni Jinwoo ay napilitang sumama si Johe. Sinabi ni Juhi na huwag mag-alala dahil ayos lang siya. Tila nagalit ang babae sa pangungulit ni Jinwoo at nanlisig ang mga mata ng dalaga at sinabi ang totoo na hindi siya okay. Sumigaw ng napakalakas si Juhi at tinanong ang binata kung nababaliw na ba ito dahil sa mga natamo nitong mga pinsala sa nakaraan. Naisip ni Jinwoo na si Juhi ang palaging nagpapagaling sa kanya sa mga nakaraang raid at humingi ito ng sorry at nalungkot. Sinabi ng dalaga na wag siyang padalos-dalos sa kanyang gagawing desisyon. Tila napansin ni Juhi na nasaktan ang binata sa kanyang mga binitawang mga salita. Dapat ilibre siya ni Jinwoo bilang kabayaran sa mga pagpapagaling na ginawa niya. Nagulat ang binata sa kanyang narinig mula kay Juhi. Tinanong niya ito kung ayaw ba niya itong kasamang kumain sa labas. Nagulat ang dalawa sa kanilang nakita. Makikita ang mga hunter sa harap ng napakalaking pintuan. Naramdaman ng mga hunter na napakadelikado sa loob nito. Binuksan ni Mr. Kim ang pinto at sinabi sila pa lamang ang unang nakadiskubre ng bagong dungeon na ito. Madaling nabuksan ang pintuan kahit sobrang laki nito. Nag-umpisa nang magsipasok ang mga hunter. Biglang nagliwanag ang mga altar at makikita ang mga hunter sa loob ng isang malaki at nakakatakot na silid. Napansin nila na walang sinuman ang nakapasok dito at makikita ang mga rebulto na mayroong hawak-hawak na iba't ibang klase ng instrumento. Napansin ni Jinwoo na tila may nagmamasid sa kanila. Namangha ang binata sa sobrang laki ng rebulto. Makikita si Jinwoo na nakatayo sa harap ng malaking rebulto. Nagtataka naman ang ibang hunter dahil wala silang makita ni isang magic beast. Nagulat si Mr. Song sa kanyang nakita, ito ay isang divination circle. Sinabi ni Mr. Song na meron nakasulat dito at dapat nila ito makita, lumapit ang mga hunter upang ito ay kanilang mabasa. Ito ang commandments of the Cartenon Temple. Una, thou shall worship God. Pangalawa, thou shall praise God. Pangatlo, thou shall prove Gire faith. Biglang hinila ni Juhi ang damit ng ating bida at itinuro ang malaking rebulto sa gitna at tila gumalaw ang mga mata nito at nakatingin sa kanila. Nanlaki ang mata ni Jinwoo at nakaramdam ng matinding takot. Nabasa ni Mr. Song, ang mga hindi susunod sa utos ay mamamatay. Napamura sa takot ang lahat ng hunter nang biglang sumara ang napakalaking pintuan. Nagtanong ang ibang hunter kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi naman ng isang hunter na hindi na dapat sila magpatuloy dito at nag-umpisang maglakad palabas ng silid. Nang bubuksan na ng hunter malaking pinto ay nanlaki ang mga mata ni Mr. Song at napasigaw na huwag hahawakan ang pintuan, ngunit huli na ang lahat dahil mayroong isang malakas na pag-atake ang tumama sa hunter. Makikitang dumanak ang dugo sa pintuan at sa isang iglap ang hunter ay pinugutan ng ulo ng isang rebulto. Tumutulo ang dugo mula sa sandata ng rebulto at ibinaba ang sandata nito na yumanig sa buong silid. Nanlaki ang mga mata ng mga hunter nang makita nilang gumalaw ang rebulto. Si Juhi ay napayakap sa ating bida sa takot, habang si Jinwoo naman ay natulala at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tila tama ang sinabi ni Juhi na gumalaw ang mata ng malaking rebulto sa gitna, bigla namang napatingin ang binata sa kanyang likuran at umilaw ang mata ng malaking rebulto. Nakaramdam ng matinding takot at nanlaki ang mata ng ating bida. Nagkakagulo na ang mga hunter kung dapat ba nilang labanan ang mga rebulto. Ang hunter na namatay kanina ay isang D-rank hunter. Ibig sabihin ay mas malakas ang hunter na yon kaysa sa kanya pero sa isang iglap lang ito ay namatay. Ito ay isang D-rank dungeon lamang ngunit ito ay puno ng colossal monster.
Naisip ni Mr. Song na maaring gumalaw ang lahat ng rebulto, ibig sabihin pati ang malaking rebulto sa gitna ay gagalaw din. Biglang nagliwanag ang mata ng malaking rebulto sa gitna. Biglang nataranta si Jinwoo at hinawakan niya si Juhee at sumigaw ng napakalakas at sinabing ang lahat ay dapat lumuhod. Ang lahat ng hunter ay napatingin kay Jinwoo at makikita ang malaking rebulto na nagpalabas ng napakalakas na pag-atake. Nakaiwas naman si Jinwoo at Juhee dahil sa kanilang ginawang pagluhod. Makikita dito ang malakas na pagsabog sa ginawang atake ng malaking rebulto. Lumalabas ang matinding usok sa mata ng rebulto at makikita ang malaking pinsala ng silid. Tinanong ng isang hunter si Mr. Kim kung ayos lang ba ito. Napasigaw sa takot ang babaeng hunter nang makita ang isang putol na kamay sa sahig. Sinabi ng isang hunter na mas marami pa sana ang mamamatay kung hindi sumigaw si Jinwoo. Makikita ang ating bida na hirap na, habang si Juhee naman ay hindi makagalaw at nanginginig sa sobrang takot. Nag-utos si Mr. Song na manatili sila sa kanilang pwesto, kundi aatakihin ulit sila ng rebulto. Nakatingin ang lahat ng hunter kay Mr. Song. Sinabi nito kay Jinwoo na hindi kaya ni Juhee ang ganitong kahirap na sitwasyon kahit na ito ay isang mid-rank healer. Nakatingin ang rebulto sa mga hunter. Sinabi ni Mr. Song na ang lahat ng lumuhod ay nakaligtas. Tinanong niya ang binata kung paano niya ito nalaman at sumagot naman si Jinwoo na naramdaman niya lang iyon ng biglaan. Nagulat ang ating bida nang makita niyang putol na ang isang kamay ni Mr. Song at kailangan niya itong itali upang huminto ang pag-agos ng dugo. Tinanong niya si Jinwoo kung ano sa tingin niya ang rank ng rebulto na iyon. Maraming beses nang nakapasok si Mr. Song sa mga berangk dungeon, ngunit ang dungeon na ito ay higit pang mas malakas. Wala din silang makitang magic beast sa loob ng dungeon na ito. Naisip ni Mr. Song na ito ay isang A-rank o isang S-rank dungeon. Naalala nila ang commandments of the Parthenon Temple. Naisip nila na tila itong ang Diyos na tinutukoy sa nakasulat. Habang nakaluhod ay pinagmamasdan ni Jinwoo ang rebulto. Meron na lamang silang konting oras bago sila mamatay. Ang kamay ni Mr. Kim ay patuloy na nagdurugo at sinabi nito na wala na silang magagawa. Sa pag-akalang ito ay magiging madaling dungeon, ay 3 healer lamang ang kanyang sinama. Ang isa ay naglaho na parang bula at ang isa naman ay nagkaroon ng panic attack habang si Juhee naman ay nanginginig sa takot. Kahit pilitin nila itong labanan ay wala silang magagawa at lahat sila ay mamamatay. Ang huling natitirang paraan na lang ay ang tumakas. Ang mga hunter ay nag-umpisang magsiyakan at mali ang kanilang inakala na ito ay magiging madaling dungeon. Naisip ni Jinwoo na tama ang sinabi ni Mr. Song na atakihin sila nito kapag sinubukan nilang tumakas. May isang hunter ang nagtangkang tumakas at sinabing hindi siya mamamatay sa isang derangk dungeon na ito. Makikita sa mukha ng hunter ang determinasyon. Binalak pigilan ni Mr. Kim ang hunter. Tiwala ang hunter sa kanyang bilis at ligsi at sinabing makakaya niya ito. Balak wasakin ng hunter ang malaking pintuan para makalabas. Nag-umpisa ng kumilos ang hunter ng napakabilis. Makikita itong biglang tumalon patungo sa malaking pintuan. Abot tanaw na nito ang pintuan, at mumiti ang hunter na parang magtatagumpay siyang makalabas, pero biglang nagliwanag ang mata ng malaking rebulto. Nanlaki ang mata ni Jinwoo at Mr. Song sa kanilang nakita. Sa isang iglap lang ay naglaho ang hunter, at tanging paa na lamang ang natira. Makikita ang rebulto na nagpalabas ng malakas na liwanag na mabilis tumunaw at naging alikabok ang katawan ng hunter. Napasigaw ang mga hunter sa sobrang takot at hindi nila magawang titigan ang nangyari sa kapwa nila hunter. Napasuntok ang ating bida sa sahig sa sobrang inis. Naisip ni Jinwoo na kaya silang burahin ng rebultong ito sa isang iglap kung gugustuhin ito. Sinabi ni Mr. Kim na parang insekto lang sila na kayang tirisin ng rebultong ito. Binanggit ni Jinwoo na kaya silang patayin ng rebulto kung gugustuhin ito, subalit hindi niya yon basta-basta ginagawa. Kakaiba ang rebultong ito kumpara sa mga magic beast dahil hindi ito basta na lamang sumusugod. Ang gwardiya naman malapit sa pintuan ay gagalaw lamang kung ikaw ay magtatangkang lumabas ng silid. Ang rebulto naman sa gitna ay parang Diyos na tumitira ng light beam kung ikaw ay gagalaw. Naisip ni Jinwoo na umaatake ang mga ito base lamang sa mga rules. Biglang naisip ng ating bida ang salitang rules at bigla itong napalingon sa kanyang likuran. Tinitigan mabuti ni Jinwoo ang rebulto sa kanyang likuran na may hawak ng The Commandments of the Parthenon Temple. Sinabi ng ating bida na tama ang kanyang nasa isip.
Tinanong niya si Mr. Song kung ano ang unang utos, sumagot naman si Mr. Song ng thou shall worship God. Habang pinagpapawisan ng matindi ang ating bida, ay pumasok sa isip niya na ang God na tinutukoy ay ang rebultong malaki sa gitna. Sinabi niya kay Mr. Song na ang dungeon na ito ay mayroong set of rules at susubukan niya kung tama ang nasa isip niya. Kinabahan si Mr. Song nang biglang tumayo si Jinwoo at sinabing kung nababaliw na ba ito. Napahanga si Mr. Song sa ipinapakitang determinasyon ng ating bida. Nakita ni Mr. Song sa mga mata ni Jinwoo na hindi pa rin ito sumusuko. Makikitang nakatayo ang ating bida sa harap ng rebulto pero hindi siya inaatake nito.